Sa muling malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Di ba nakaka-bless sa isang tao na sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, dinadanas, no, dumaraan sa matinding pagsubok ay nagagawa pa rin niyang magpalakas sa iba. And it is true talaga, no, na tayo ay napagkukuhanan tayo ng kalakasan. And where we can find that strength, it's only to Jesus. It's only to Jesus. Ang mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang anxiety, Jesus at the juncture of anxiety. Sino po bang nakaranas na anxiety rito o depression? Sabihin natin mga worries tayo sa maraming bagay. Alam niyo, minsan, lahat naman tayo, dinadanas natin yan, no? And even I myself, I experience talaga. Yan po yung struggle ko ngayon, yung anxiety, depression, kapag dumarating po yung gabi. And even I miss her a lot, yung asawa ko, pero sabi nga, pagka ganitong nasa pagkakataon ako, ano ba ang ginawa ni Panginoong Jesucristo? And I always looking back doon sa Word of God, kung ano ang ginawa ni Jesus. Anxiety or depression comes. Let us all pray. Father, we thank you. We bless your name. Wala kaming ibang pupurihin kundi ang kaluwalhatian ninyo. Nawa sa umagang ito, Panginoon, makita namin sa mensahe ninyo yung tunay na kahulugan patungkol sa mga personal na buhay namin at magamit namin itong mga praktikalidad. At kayo po ang maging tagapagturo, gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa ang aming mga puso ay mataniman ng mas makabago pananaw, panibagong kalakasan that we can encourage each other. At nawa, maka-encourage din po kami sa iba. At ang makikita sa bulwagang ito, sa pulpitong ito, ay ang salita mo lamang. Purihin ka, sambahin ka sa matamis na pangalan, aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen. Nung inaaral ko itong anxiety, kasi based on my own experience, ganun pala, napakadali naman talaga magpayo sa kapwa natin kapag may mga pinagdaraanan siya, no? Oh, kaya mo yan, no? Iko-comfort ka, tatapikin ka sa likod, madali siya. Pero on the other hand, kapag ikaw yung nandun doon sa eksaktong pangyayari, na halos hindi mo marinig yung mga sinasabi sa iyo, no? Parang bumabanda lang lahat, ano? Ganun yung pakiramdam ng mga tao na dumaraan sa depression, anxiety. And one thing that we can sure, that Jesus, makikita natin kung ano yung ginawa niya during the juncture of anxiety. Now, sa Greek word, pag tingnan natin sa Greek word, ang tawag nila dito sa mga Griego ay merimnao. Merimnao. Sabi mo nga sa katabi mo, merimnao ka? Are you anxiety? Tama? Ibig sabihin ng merimnao, anxiety, dumadaan ka, you are divided, you are distracted. Divided in what? Divided ang puso mo, divided ang isip mo sa mga bagay na dapat kailangan mong maisip o madama. Distracted ka, marami kang mga inaabala. Hindi ka makafocus sa isang bagay. Kasi nga, yung isip mo, yung mata mo, nandoon ka sa maraming bagay na pinagkakaabalahan. Sa Latin word, dito kinuha naman sa Latin word, yung tinatawag na anxious or choking or strangling. Choking parang, pag sinasakal ka, di ba, parang ganyan. May strangulation, pag sinasakal ka, hindi ka makahinga. Ganyan daw sa Latin word ang ibig sabihin ng anxious. Na halos parang pinupugto ang hininga mo dahil wala kang sapat na tamang pag-iisip sa mga bagay na dapat pinopokus ng isip mo. Sa Latin word, yan yun. Why is anxiety wrong? Bakit nga ba mali ang anxiety? Ano bang pagkakamali sa anxiety? Why is anxiety wrong? Kasi pagka-anxiety ang isang tao, depression, hindi ka po makakapag-isip ng tama. Lahat ng papasok sa isip mo, puro negative. Alam nyo, na nasa hospital ako talaga, every time talaga, anxiety. Yung parang nagdadalawang isip ka, gagaling ba o hindi gagaling? Kahit naman nanampalataya tayo, nararanasan natin ito. We found ourselves na nandoon ka sa gitna, dalawa ang loob mo, dalawa ang isip mo, hindi ka ma-fix sa isang bagay na dapat sana gagaling. Yan ang anxiety. That is the wrong in anxiety. Bakit? Kapag anxiety ang isang tao, it highlights the human viewpoint.
and strangles the divine. Anong ibig sabihin nito? Kasi pag ang tao ay nakaramdam ng anxiety or depression, nawawala yung divine. Divine, ibig sabihin yung galing sa Panginoong Hesukristo. Human ano ka na eh, nasa human viewpoint ka na eh. Paano kaya pag di gumaling? Paano kaya ako mamatay? Paano kaya akong ganito? Paano kaya hindi namin ma-resolve yung utang namin? Paano kaya? Ang daming mga bagay. Yun ang human viewpoint na i-itsepwera yung divine point na galing sa Diyos. At bumabagsak tayo dun sa faith natin. Kaya tama to, anxiety highlights the human viewpoint and strangles the divine. Ang hirap po kasi paghati ang loob natin eh. Di ba sabi ni Lord Jesus Christ, maging katulad lang kayo ng pananampalataya ng isang batang paslit. Or yung mustasa, yung butil na mustasa, you can move the mountains. Kasi strangle na tayo dun eh. Meron tayong human nature, meron tayong human viewpoint. Anong nangyayari dito? Tayo, in viewpoint natin, meron tayong capability, may ability tayo na gawin natin yung mga bagay na kaya natin. At the end of the story naman talaga, di ba? Saan tayo babagsak? Lord, hindi ko na kaya. While on the other hand, makikita natin talaga sa mga sarili natin ito. Sa Luke chapter 10, yung istorya nitong isi-share ko sa inyo, I was looking, sabi ko sa yung chapter 10 ng Luke, ito yung panahon na sinulat ni Luke, yung writer, yung 72 disciples, sinend out ni Jesus Christ by twos, na sila ay magpahayag ng mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga masasamang espiritu. By twos sila, sinend sila. Then, before that, the end of chapter 10, merong isang lawyer, merong isang escriba. Scribe sa English, lawyer ito eh. Nagtanong siya, Panginoon, paano ba ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? What must I do to have eternal life? Tanong niya kay Jesus Christ. Remember that the Jewish scribe is maalam sila sa batas. Ang motibo naman itong scribe na to, para, si Jesus Christ? Lituhin o itrap si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and love your neighbor. Ang galing ng sagot. Para napahiya yung lawyer, sinunod niya ang tanong kay Jesus Christ. Anong sinunod niya? Sino po ba yung neighbor ko? Remember that passage, Luke chapter 10. Sino po ba yung neighbor ko? Then Jesus made a parable. The parable of Good Samaritan. Right? Familiar tayo doon, Good Samaritan? Yung parable na ito, pinarabola ni Jesus Christ, merong isang dayuhan na mangangalakal, hinold up, binugbog, halos mamatay na siya, gutay-gutay yung ninakaw pa yung kanyang mga pera. Merong isang punong pare na padaan doon sa taong iyon na bugbog sarado. Ang ginawa niya, umiwas siya. Pangalawa na, merong isang Levita, no? Can you imagine yung parable ni Jesus? Ang kausap niya rito, si scribe. Ibig sabihin, they were related doon sa mga simbahan. Yung Levita, nakita rin yung binugbog, umiwas din. So, madaling sabi, iniwasan lang pareho. Pero meron isang dayuhan. It was pointed out by Jesus Christ, Samaritano. Yung Samaritano, nakakita, yun yung tumulong. Kaya ang tanong ng lawyer, sino po ba yung aking neighbor? Sino yung kapitbahay ko? Kaya siya nagparabola. And then, pag tinignan natin, ang sabi nga rito, yung sumunod na istorya, napakaikli lang yung kay Martha at kay Mary. Siguro familiar din kayo kay Martha at kay Mary. Si Martha, kay Mary, sandok ako dito. Sino si Martha? Yung luto ng luto sa kusina, tapos galit na galit doon sa kanyang kapatid na si Mary. Ano nyo, si Mary, tulungan ako. Sandok tayo, di ba? Yung istorya na to, lagi naka-highlight na si Martha ay pagod na pagod sa kusina, while si Mary naman ang tamad, nandun sa paanan ni Jesus Christ, without proper meaning, without proper divine human understanding. Yun yung last ng chapter 10. And I studied this passage. Sabi ko, anong connection nito dito sa kay Martha at kay Mary, yung lawyer? At the end of the story, we will see kung ano yung connections and even the contrast between Mary and Martha and the lawyer. After sending yung kanyang mga disciples, the story of a good Samaritan, a lawyer or scribe, nagtanong siya at sinabi ni Jesus Christ. After the passage, bakit kaya in-insert ni Luke itong story ni Martha at ni Mary? We will start, sabi dito, choose
the essential and you will not get distracted with the incidentals. I-highlight nyo po ito. Itong gusto kong mabaon natin pag uwi ninyo. Piliin natin yung nararapat. No? Ang sabi dito, piliin ang mga mahalagang bagay para hindi ka maabala sa mga pangyayari sa buhay mo. Di ba madalas naman po talaga, I agree, I think mag-agree kayo sa akin. Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, minsan doon talaga tayo na-focus. We forgot something that is essential for us because of that incident happened sa mga buhay natin, kaya hinahirapan tayong pumili. Pero ito ang gustong iwan sa inyo. Before we leave this congregation, sabihin natin sa sarili natin, I will choose the essential and I will not get distracted with the incidentals. Napakarami pong mga pangyayari sa buhay natin, mapapait, mahapdi, makikirot, no? Masakit talaga sa buhay natin yan. Pero sabi ko nga, nung binubulay ko itong salita na to, it was message intended for me. Personally po. Tama. I will choose the essential. Kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat ko pang pagtuunan ng pansin. Better than the incident happen sa buhay ko. But not, of course, hindi naman natin maalis yan. That's why I choose to go back to the ministry so that my strength will come from the power of Jesus Christ. Palakpakan nga natin si Jesus. Hindi po ako makakatayo sa harapan ninyo ito kung wala pong lakas na kaloob sa akin si Kristo Jesus. And I can smile, I can laugh, yes, because the strength comes from the Lord Jesus Christ. Yun yung lakas na gamit ko po. Kung ako lang po, hindi ko po kayang tumayo sa harapan ninyo. And praise God, yung strength, energy galing kay Jesus Christ, yun po yung nag-empower sa akin to continue kung ano yung umpisa na. Sabi ni Lord sa akin, sabi ko, Lord, parang napapagod na ako Every night na lang, ganito lang sitwasyon ko. Binitbit ako ng Panginoon dito sa bato ko Sabi niya, hindi pa ako tapos sa'yo. Ako nga, hindi ako nag-give up sa'yo. Tapos ikaw, give up ka. Sabi ni Lord, nag-uumpisa pa lang tayo sa journey ng paglilingkod mo sa akin. Even, mahirap, masakit, di ba? Pagka naririnig ko yung word of Jesus na-strengthen yung spirit ko Because ang kasunod ng strengthen ng spirit, strengthen of your physical. Tama? Kung paiiralin ko ang physical, bagsak ang spiritual ko, lugmok po ako. Wala akong makukuha. But thank you, Lord. Sabi ko, Jesus, salamat. Umpisa natin sa Luke chapter 10, verse 38. Ito na tayo kay Martha at kay Mary. As Jesus and His disciples were on their way, ibig sabihin, on their way sila sa Jerusalem. He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. Ang ganda ng background, di ba? Si Martha po, who is Martha? Pagkakaunawa natin. Si Martha yung kapatid ni Mary. At kapatid nilang lalaki, si Lazaro, yung binuhay ni Panginoong Kristo for 4 days na patay na. Siya po iyon. Now, Mary, according to the scholar, si Martha po is a widow. Byuda po siya. At dito, makikita natin sa passage, in-invite niya ang Jesus Christ with His disciples sa kanyang bahay. Inopen niya. Imagine natin, paandar natin imagination natin, in-invite Jesus Christ sa bahay mo, di ba? Siyempre, honored. Honored yun At ito naman magkakapatid to, kaibigan ni Jesus Christ to. Kaya si Jesus, ang intention niya, pumunta. Kaibigan niya, in-invite siya Alam niyo maganda kay Jesus Christ? Kapag in-invite niya si Jesus Christ, hindi po siya tatanggi. He will never say no. Ang siya napakaganda rito, in-invite ni Martha si Jesus Christ. And they were very, very honored. Na-invite nila si Jesus Christ. Then they go. Nagpunta sila doon sa bahay ni Martha. At nung panahon naman yun talaga, ang context ng mga Jewish people ng araw, kayo mga babae, lagi ko inuulit yan, ang mga babae po talaga, hindi kayo masyadong extravagant sa mga Hudyo. Only the men. Patriarchal, ibig sabihin, sa patriotic Jewish nation, ang mga kababaihan po, hindi kayo masyadong importante. Only the men are important that time. Yung context po nila, sa Jewish, hindi panahon natin yon. On the other hand, sa panahon natin, medyo wala na yun Ang babae at lalaki, inantay equally ni Jesus Christ. Kaya tayo mga mananampalataya, equally rin tayo when we treated women. Right? Ito, kitang-kita natin. Pinahalaga ni Jesus Christ ang babae sa pamamagitan ni Martha at ni Mary. The next line. She had a sister called Mary. Remember, in the Bible, pagka nabanggit ang mga pangalan, very crucial tayo dyan.
Pag binanggit ang pangalan, di ba, pag nabanggit ang pangalan mo sa isang istorya, di ba, napaka-proud mo naman nabanggit yung pangalan mo. Sa Bible, ganun din po. Itong si Martha, meron palang kapatid na ang pangalan, si Mary. Ang sabi rito, who sat at the Lord's feet, listening to what Jesus teach. Okay, malinaw, di ba? Ang linaw. Maaring yung bahay ni Martha, malaki. May kitchen, merong dining room, merong kwarto, kumpleto lahat. Malaki. Siyempre, 12 disciples yung kasama ni Jesus Christ, marami sila. At nung araw naman, hindi naman uso yung table natin na may upuan pa. Sila sitting on the ground. At yung table nila, para mga 2 feet lang naman ang laki nun. So lahat sila nandoon. Ang sabi rito, yung kapatid niya si Mary, nandoon lang din sa mga kalalakihan, nakaupo si Mary and listening to Jesus teaching. The next verse. Sa KGB, gusto ko KGB ko. Yeah, KGB. Sa KGB, ganito kasi ang translation Ang sabi rito, and she had a sister called Mary. Pareho na NIV, di ba? Gusto ko ma-highlight dito na si Mary kasi madalas sa mga preacher, sa mga preaching, ang ina-highlight si Mary. Si Mary po na isang tamad, no? Walang pakialam sa kanyang kapatid na si Martha na gawaing kusina. While on the other hand, pag tinignan natin yung kaibahan ng NIV at KGB, eto, and she had a sister called Mary. May kapatid si Martha, pangalan Mary. Which also, I highlight also, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Ano ibig sabihin? Pagka inunawa natin to, si Martha, nakaupo rin doon, together with her sister, Mary and Lazarus. Right? Siguro yung mga disciples, nagtitinginan sila, ba't nandito itong dalawang magkapatid na ito? Dapat sa kusina lang itong dalawa na ito. Ang ibig sabihin, ma-highlight dito, Martha was also seated doon sabang nagtuturo si Kristo Jesus. Kasi iba, pag hinighlight nila, si Mary, lang pakialam kayo. Di ba? Lagi natin, minsan pag nag-Bible study, para kasi Martha, alika rito. Di ba? Hinighlight natin yung gano'n lang. Pero hindi natin nakikita yung tunay na dahilan. Si Martha pala, nakaupo rin si Martha. The next verse. Etong kaibahan. Dinemote ni Luke si Martha. Dito natin makikita ngayon, ang sabi rito ni Luke, but Martha was, distracted by all the preparation that she had to be made. May dalawang katangian tayo makikita ngayon. Si Mary, she was ready to listen to Jesus. Martha also ready to listen to Jesus. But, distracted po siya sa maraming bagay. Saan siya distracted? Sa kusina. Luto siya, di ba? Para kayo na. Iiwan niya. Babalik siya sa upuan. Upo. Right? Kikinig sa Bible study. Mamaya, tatay uli. Baka kumukulo na. Right? Kita natin. Ito si Martha. Pagod na pagod, distracted. Naranasin niyo na ba yan sa isang gawain? Right? Kahit dito sa atin congregation may nagtagaluto tayo doon Di ba? Hindi sila makafocus sa teachings, sa Word of God. Ganon din sa atin, nangyari katulad ni Martha at ni Mary. The next verse. Ito yung nakakatakot. Siguro, pagod na pagod si Mary talaga sa pagluluto. Tignan niyo ang pagkakasabi, I think this is the most regrettable para kay Martha. Nung naalala niya siguro ito, nung mamatay si Jesus Christ, naalala ko, nireview ko pala si Panginoon. Na-highlight ko talaga ito. Sabi rito, she came to Him, meaning Martha was distracted to all things, nandun sa kitchen. She came out with the spatula, right? Baka pasid niya pa si Jesus Christ. Tama. Sabi niya, she came to Him, Jesus Christ, and us. Ano sabi niya? Lord, don't you care? Lord, don't you care? Pamewang pa si Martha. Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her. Paggalit ito, tell her to help me. Ano nangyari? Di ba, habang nagtuturo si Panginoon, nakaupo sila, nakikinig. Siguro ang center of attraction, napunta kay Martha. Right? Ang lahat nagtingin ng kay Martha, biglang pumasok Distraction yun disrupted sa turo ni Kristo Jesus. Nakita ko yung sarili ko rito, mga kapatid. Noong the time na anxiety ako, inuusan ko ang Panginoon, Lord,
Favor naman lagi, spare mo yung asawa ko rito. Just like Martha, I commanded Jesus Christ. Di ba nakakahiya? Tingnan niyo sinabi rito, don't you care? I remember Peter, the disciples were in the boat, crossing to the other lake, and sabi nila, Lord, don't you care that we drown? Pag dumarating tayo sa punto ng buhay natin na distracted tayo, hindi tayo nakakaisip ng mabuting bagay at instead makakapagsalita tayo sa ating Panginoon Kristo just like Martha and the disciples na inuutusan niya to. Pagalito mo naman si Mary, yung kapatid ko, pagod na pagod ako rito. Tingnan nyo, that my sister has left me to do the work by myself. Hindi po tamad si Mary. Si Mary, may ginawa rin siya sa kusina. Ang kaibahan lang nila, pagkatapos hugasan ni Mary, pagkatapos hugasan ni Mary yung mga plato, yung mga kutsara, o ano mang gagamitin lang sa pagkain, iniwanan niya, naupo siya. And she was ready to listen to Jesus' teachings. While on the other hand, si Martha, abalang-abala, hindi siya makapokus kay Jesus Christ. At tapos pinagalitan pa niya. Right? Parang minsan, inocommand natin si Jesus, ang Panginoon. Lord, ganito yung gawin mo. Lord, ganoon. We are commanding Jesus Christ. Di ba nakakahiya? Nakita niyo yung mga karakter sa Bible? Hindi po kakaiba sa atin yan. May mga karakter sa Bible na katulad natin sa panahon na tayo ay depressed, anxiety tayo, ito ang masasabi pa natin kay Jesus Christ. Alam niyo, surprisingly, ano sagot ni Jesus Christ? Ano pa sagot ni Jesus Christ? Hulaan niyo. Ito kaya yung sagot ni Jesus Christ. Galitan niya si Mary at sasabihin niya, Mary, Mary, your sister has a lot on her hands. Why don't you get up and help her? It would mean a great deal to her. Wala po sa Bible ito. Ginawa ko lang po ito. Ito kaya, ako na-expect ko ito ang sagot ni Jesus Christ kay Martha, pero si Mary ang re-rebuking niya. Tingnan niyo, kung tayo ito, nasabihan tayo, Pastor, sabihin naman kay brother, pagod na akong kakalampaso rito, siya nakaupo lang dyan, kumakain pa. Right? Ayun, sasabihin ko, sasabihin ko yung, uy, kumakain ka dyan yung mga kasama natin, linis ng linis dun eh. Di ba? Tama. Right? Agree or agree? Agree tayo rito. Yan dapat ang expectation ng mga disciples kasi nakatingin sila ngayon kay Jesus Christ. Dahil parang pinapagalitan ni Martha si Jesus Christ. Now, tingnan natin. On the other hand, ito yung biblical na sagot ni Jesus Christ. What did Jesus answer? Yes. Salamat sa Panginoon. Iba ang isip natin at iba yung isip ni Lord Jesus Christ. Ano sabi niya? Martha, Martha. Yun na sa Bible, pagka inulit ni Panginoong Kristo ang salita niya, madiinan talaga ito. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Praise God. Totoo naman talaga tayo, ang dami natin mga iniisip na bagay na kung minsan hindi na dapat. Di ba, ano turo ni Jesus Christ? Do not worry about tomorrow. For tomorrow, bahala siya sa bukas. Hindi pa dumarating yung bukas, inaalala mo na, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, pag di nangyari, sumasama loob natin, di ba? Kasi ang turo ni Panginoon Kristo, do not worry and upset about many things, Martha. Siguro si Martha, ilang putahe kaya niluluto ni Martha, no? Siguro mga 3 putahe niluluto ni Martha. Kaya abalang-abala siya. Kaya tuloy, gusto niyang utusan yung kapatid niya, tulungan mo naman ako dito, sister. No? Pero tingnan natin, ito yung sabi ni Jesus Christ kay Martha. Rebuking with love. Rebuking with love sa kanya. Sabi niya, Martha, bakit ang dami mong wino-worry? The next verse. But few things, or only one thing, sa ibang salin, are needed, or indeed, only one. Isang bagay lang ang pinakamahalaga, sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Alam niyo, ilang libong taon na itong pinag-aaralan sa Bible. Hanggang ngayon, sa panahon natin, pinag-aaralan natin. Sa ibang naman, ang joke rito, parang sinasabi ni Lord Martha, pwede na isang putahe, adobo lang, okay naman kami. Adobo na lang, okay, paboritong adobo. Di ba? Sa Bible study natin, kumisan, abalang-abala tayo sa paghahanda ng mga kakainin natin. Na kapag ka nandun na tayo sa Bible study, hindi ka na makafocus kasi ang isip mo nandun sa kusina, kung ano yung papakain mo kay pastor, papakain mo kay kanino.
Isang dish lang sabi ni Jesus Christ eh. Isang bagay lang mahalaga. Huwag ka na mag-abala ng marami. Pero siyempre, pag nag-adobo ka naman, isang malaking kasirola para naman sawang-sawa tayo para may take home pa, di ba? Tama? Joke ko lang naman yun. Pero ang maganda rito, isang bagay ang meron si Mary na kahit kailan hindi maaagaw sa kanyang buhay yun. At hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yung buhay ni Mary. Tandaan niyo, si Mary hindi po tamad. Hindi lang siya sumalampak doon sa mga disciples, sumupo siya para makinig kay Jesus Christ. Sabi ko kanina, translate ko nga, may ginawa rin si Mary sa kusina, may partisipasyon siya. Kaya lang, kakaiba sa ugali ni Mary, he was ready to listen when Jesus Christ came. Sa mga buhay po natin, are we like Martha or are we like Mary? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, visitor lang ba siya talaga? Kung i-entertain natin si Jesus Christ, ay visitor lang ba? O talagang kapamilya natin, kabahagi ng buhay natin. Nung tinanggap natin sa sarili nating buhay, sa bahay natin, sa sarili nating tahanan, and we are ready to sit at the feet of Jesus Christ and ready to listen to His Word and His teaching so that we will do what He wants us to do. Otherwise, pag di po tayo na nahimik, nakinig kay Kristo Jesus, yung gusto niya mangyari sa buhay natin, hindi po kailanman mangyayari. Kasi si Martha, kita natin kay Martha. Distracted siya sa maraming bagay because she is not listening to the feet of Jesus, while on the other hand, Mary is sitting and ready to receive what was Jesus told her. Palakpakan natin si Jesus Christ. Mary chose the essentials and she did not distract with the incidentals. Hindi siya nagpa-distract doon sa kapatid niya. No? Siguro ako si Mary, sabi pa ni Jesus Christ, Martha, Martha, why are you so worried and upset for many things? Praise God. Hindi niya nirebuke si Mary. Ang nirebuke niya with love, si Martha. Si Martha na nagdedemand kay Jesus Christ mismo na para utusan si Jesus Christ pa, sabihan yung, pwede naman niya sabihin diretso sa kapatid niya, right? Mary, tumayo ka dyan, oy. Matanda si Martha, widow nga siya Si Mary, dalaga pa. Pwede niya utusan yun, alika, tumayo ka dyan. Kurutin niya sa singit yung, ikaw maldita ka, nandiyan ka pa nakuipo ka sa mga kalalakihan, kurutin niya sa singit. Pwede naman yun di ba? Pero bakit kailangan niya pang sabihan si Panginoong Kristo ng ganong salita? And I was, very, yung puso ko rito na pinag-aaralan ko, parang ako si Martha. I'll be like Martha, mga kapatid. I almost commanding Jesus Christ na gawin yung mga bagay na gusto ng puso ko. Pero hindi nangyayari. Hindi naganap. Magtatampo ako sa Diyos. Lalayo ba ako sa Diyos? Pero hindi po. Ang sabi ng Lord, the more na meron kang ganyang pagsubok, try to come near to me. Lapit ka sa akin, anak. Lapit ka. Kung meron mang dito, isa sa inyo, kung meron mang nakakaalam ng puso ko, si Jesus lang po iyon. Wala pong iba. Kahit sa dami ng habdi, kirot na nangyari, no? Kasi pagbulay-bulayan talaga, no? Na meron tayong Jesus Christ, meron tayong Lord and Savior na tunay na nakakaunawa sa sitwasyon natin ngayon. Kahit bukas, kahit sa susunod na araw. Sabi ko, Lord, I trust you. Bukas, mamayang gabi, worried na naman ako, upset ako, anxiety ako, depression ako. Basta ang alam ko, ikaw mismo, nauunawaan mo ang puso ko. And I will be with you, Lord Jesus. I will continue to serve you. Now, tingnan natin. What do you think? What happens next? Ano yung nangyari nung sumunod? Na-rebuke niya na si Martha, di ba? Na-rebuke niya na. Pwede rin namang itong, pwede rin itong isang sagot ni Jesus Christ. Ito, another, aking highlight lang, yan. Pwede ito yung pangalawang sagot ni Jesus Christ. Martha, why don't you take off your apron? Tanggalin mo yung apron mo. No? Siguro naka-apron pa siya, baka nakikinig si Martha. And sabi doon, and sit down for a few minutes. Parang sabi ni Jesus, halika rito, maupo ka lang dito for a few minutes. Dinner can wait. Right? Dinner can wait. There is something very dear to my heart that I'd like to share with you. Ang galing talaga ng Panginoon. Wala to sa Bible, nilagay ko lang. Dalawa yung answer ko na para sa sarili ko lang. Kung ako yung pastor, sabihin ko dun sa walang hindi mapakali na kapatiran natin, di ba, maupo nga rito. Maupo, makinig ka rito. Di ba? Pero ang ganda ng approach ni Jesus Christ kay Martha talaga. Very approachable.
Yung very loving yung approach niya, hindi niya pinagalitan talaga na yung mapapahiya sa karamihan. And beside, yung patriarchal na sinasabi ko, no Jewish nation nila, ang importante nun, lalaki talaga, ang babae wala kayo. Dapat wala doon sila Mary, tsaka si Martha, nasa kusina lang talaga sila. Yun yung dapat, yun yung tamang kaugalian ng mga Israelita nung panahon nila. But Jesus, He entertains women. Kaya sa mga congregation ngayon, di ba, tayo, inaano natin ang babae magturo, mag-speak. Because Jesus did. Ginawa ni Jesus. Ba't natin sasabihin, bawal ang babae rito, bawal ang ganon? Hindi Ginawa nga ni Jesus equally. The next verse. Dito tayo pumunta. Why did Luke, the writer, insert the episode of this juncture? Juncture, ibig sabihin yung dugtungan, yung parang nagsusugpungan silang ganon. Yung parable of Samaritan, yung describe dito, bakit biglang nasingit sa istorya si ano? Pag binasa niyo yung Bible, Luke chapter 10, ba't biglang napunta kay Martha at saka kay Mary? There is a juncture between the two episodes. Anong gusto ni Luke ipakita rito? The next slide. The writer wants us to see an important connection and contrast between Jesus' teaching. Ano yon? Anong ibig sabihin ko? Meron pong vertical divine connection. Una makikita natin, di ba si Mary, gusto ni Mary makinig lang kay Jesus Christ. Unang gagawin niya talaga, iiwanan niya yung gawaing kusina na si Mary so that she will listen to Jesus' teaching. Right? That is a divine vertical connection with Jesus Christ. Mary, on the other hand, Mary, abala. Hindi siya makakonect vertically. Alam niyo tayo, kapag minsan hindi tayo nananahimik at naghihintay ng salita ng Lord, no? Kasi minsan dakdak tayo ng dakdak, nauna pa nga tayo kay Lord, minsan pinangungunahan natin siya. Totoo naman talaga. Well, nakita ko nga kay Mary, sabi ko, pwedeng akong si Mary ngayon. Kanina si Martha ako. Now I can put myself on Mary's shoes. Maupo ka, anak. Makipagniig ka sa akin. Makinig ka muna sa sasabihin ko. And I go back to the Bible, to the Word of God. At yun po ang alam ko na pwedeng makahil sa aking puso. Unti-unti, process, kasi I am ready to listen to you, Jesus. Kuminsan kasi hindi tayo marunong makinig sa sinasabi ni Jesucristo. Napaka-importante po. Quiet time. Manahimik ka, kapatid. Antay mo magsalita sa iyong Panginoon. Damhin mo kung ano yung pwede niyan sabihin sa iyo. Kaya sabi ko kanina, si Jesus lang po nakakaunawa sa kalagayan ko ngayon. Maaaring sabihin nyo, okay lang pastor, kaya mo yan. Pero deep inside po talaga, ang sakit po talaga. Every time, lahat ng bagay, makita ko, nandoon lagi. Sana ako magpunta dito, sa bahay, kahit sa sasakyan. Sa sasakyan, sinisigaw ko mag-isa talaga. Isinisigaw ko talaga ron. Di ko kaya, Lord. Di ko to kaya. Ibangga ko lang sa malaking truck. Isakyan ko. Tapos ang lahat. Is this the answer? Because full of depression, full of anxiety, ang binubulong ng sarili kong human nature ko, ibangga mo na yan, tapos na ang problema mo. Limot na ang lahat. Totoo kaya yun? Di ba? Pero salamat sa Panginoon. I am ready to listen just like Mary. There is a connection between the lawyer that asked Jesus Christ, who is my neighbor? The next slide, you will see. Serve nga tayo ng serve. Ako, serve sa Lord eh. Yun ang inaano ko eh. Lord, servant mo naman ako. Masipag naman ako. Akin lang po ito ha. Napakasipag ko naman sa ubasan mo ha. Tapos ganito nangyari. Parang gusto ko magtampo, parang gusto kong lumayo. Teka muna, parang buti pa nung araw, yung buhay ko, yung dati, go anywhere ako. No? Parang ganun lang ba? Ang sabi rito, serving is not less important, but it should not also distract us from the essential, yung communion natin kay Jesus Christ, yung pagkakaisa natin na relasyon natin kay Jesus Christ, yun ang pinakamahalaga po. Napakaganda. Kahit lingkod tayong lingkod. Parang mag-asawa, tingnan mag-asawa. Mga mag-asawa ho Huwag niyong kalilimutan na meron tayong responsibility, may duties tayo sa mga asawa natin. And I'm not saying naman talaga, ibinuhos ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. Hinaneneglect ko na ang asawa ko, si Mami Mel. No. I will never, hindi ko po ginawa yon. Kasi ang asawa ko very supportive sa akin. Right? Iba po yung serve ka ng serve,
Pagdating sa bahay, ni maghugas ng pinggan, hindi ka naghugas ng pinggan, magligpit na higaan yun mag-asawa, hindi ka nagliligpit. Iba yun. Pagdating sa church, ang sipag mo. Pagdating mo sa bahay, ang tamad-tamad mo. Di ba? Hindi, complication yun. Ang sinasabi ko, kayo mga mag-asawa, never ever neglect din naman yung asawa ninyong babae o lalaki. Whenever you are serving the Lord. Di ba lagi ko sinasabi, balance dapat eh. Pero dito sa passage nito, nakita ko, si Jesus, hindi siya nagmumungkahay sa akin na balance dapat. Makikita niyo mamaya. Right? Anong gusto ni Jesus Christ? Makikita natin mamaya. Serve. Okay, naglilingkod tayo kay Jesus Christ. Pero wag natin kalilimutan yung mga bagay na meron tayong duties and responsibilities. Kuminsan pa nga, yung nakakahadlang sa paglilingkod natin, kinukuha ni Lord eh. Wala sa mind ko yun, wala sa mindset ko yun. Kinuha ang asawa ko kasi hadlang siya sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi po yun ang sa akin. Iba yung akin, iba yung sa bawat isa sa atin dito. Kasi ang asawa ko very supportive po when it comes to ministry. I always declare, no? Sa pulpito, dinedeclare ko lagi si Jesus Christ ang first love ko. Ang second love ko lang asawa ko. Ano ngayon ang nangyari sa buhay ko? Sige nga. Sabi ni Jesus sa akin, first love mo ko, second love mo lang ang asawa mo. Sige nga, kunin mo nga. Where should I stand, mga kapatid ngayon? Lagi kong dinedeclare. Kaya sabi ko, maging maingat sa pagbibitaw ng salita when it comes to promise to God. Right? Sabi ni Lord first love mo ako, tingnan ko ngayon, sige, kunin ko yung asawa mo. Is it true that I am your first love? Kita niyo yung impact sa buhay? Ang tindi ng impact? The next slide, tingnan natin kaibahan ni Martha at ni Mary. Si Martha tells Jesus what he must say. Parang inuutusan niya si Jesus Christ kung ano yung pwedeng gawin at pagalitan yung kanyang kapatid. While on the other hand, Mary listens to what Jesus wishes to say. Kasi kuminsan talaga ang hirap natin makinig. No? Kuminsan pagka binuklat mo yung Biblia, merong verse na nabasa ka sa umaga, pagising mo umaga, parang hindi naman tama sa iyo. Di ba? Pag binuksan mo, magalak ka kapag dumadanas ka ng napakaraming pagsubok sa buhay. Ay, hindi ito para akin. Sasarado mo, di ba? Ayaw mo yun Right? Namimili tayo. Pero dito nakita natin, si Mary, she was ready to listen what Jesus wishes to do. Yun yung pinakamahirap sa buhay, di ba? Yung, alam nyo, hindi madadirect ng tama ang buhay natin kapag hindi tayo nakinig sa salita ng Lord. Napakahirap po talaga. All in all, pag ang resulta natin, dun at dun pa rin tayo babagsak sa mga failure natin. But when we listen like Mary to what Jesus wishes to say or to do sa buhay natin, yun yung maganda. Alam nyo, nagpupuri ako sa Panginoon. I am praising the Lord kasi ito yung gusto niya sa buhay ko Mga umpisang araw, linggo, ako po ang namimili. Sabi ko, Lord, gusto ko ganito, makasama ko pa yung asawa ko, makasama ko pa yung mga anak ko, lahat kami, magkakasama kami, nagpupuri kami sa iyo. Di ba ginawa ko na sa iyo yan, anak? Alam niyo, nasa quiet kami. For 10 years ng buhay ng misis ko, nasa quiet kami, magkasama kami, anak, nagpupuri kami, pati manugang ko, nagpupuri kami sa Panginoon. Pina-experience sa Panginoon yan. Lahat ng bagay, inihanda talaga ng Panginoon para sa ating lahat. The next slide. Tingnan natin yung maganda example. Martha was an example of a person who is worried what she will eat or drink. While Mary was a type of a person who chose to seek the kingdom of God and His righteousness. Asaan ka rito, kapatid? Sa dalawang magkapatid na ito. Tama, no? Di ba, sabi ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount, tingnan niyo yung mga halaman, tingnan niyo yung mga bulaklak, tingnan niyo yung mga ibon, hindi sila nag-iipon ng pagkain nila. Right? Yung Maya, 2.5 pa nga binibili. Tayo pa kaya, na-worried tayo sa maraming bagay, pero si Mary, mas pinili niya to seek the kingdom of God and His righteousness. Mahirap, apply ito sa buhay, pero pag pinag-aralan mo, tinatry mo, I will seek first the kingdom of God. Matthew 6:33, favorite verse ng marami yan. Pero pag nasa pagsubok, hindi nila makita ito, hindi nila ma-memorize ito. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam niyo pangako, di ba? And all things shall be added unto you, unto me. Palakpakan natin si Jesus nga. Right? Si Mary kasi kabaligtaran Nagwo-worry siya sa maraming bagay.
no? Si Martha, kabaligtaran. Ang dami niyang worry sa bagay, paano niya makakamtan yun? While itong si Mary, bahala ka dyan, basta ako, dito ako sa salita ni Kristo Jesus. I will listen to the word of Jesus. Ang sabi ni Jesus, pagkatapos mo makinig, Mary, lahat ng gusto mo, mangyayari, bibigay ko sa iyo. And so be tayo rin mga kapatid. It was very simple, seek the kingdom of God and His righteousness. Sabi pa nga, yung hindi mo na kailangan, di ba? Yun yung bibigay pa ng Panginoon. Look at Solomon. Nung humiling si Solomon, ang hiling lang niya karunungan, wisdom. But on the other side, ang ibinigay ng Panginoon, mas marami yung bonus na ibinigay sa kanya, kapangyarihan, kayamanan. Pag naganap sa buhay natin, yung piliin pa rin natin na maging good steward tayo sa lahat ng bagay. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, mga kabataan, ha? Kung buhay pa yung mga parents ninyo, try to enjoy the life with your parents. Huwag niyong bigyan ng sakit ng ulo yung mga magulang ninyo. Hindi yung pag namatay yung magulang niyo, iiyak-iyak kayo doon sa kabao. Sabihin, naku, patawarin niyo ako na. Useless po. Mga kabataan po, ha? O tayo mga nasa middle age na ganito, buhay pa yung magulang natin, let's have enjoyed life na maipadama na natin sa kanila na sila ay buhay pa ngayon. Pag namatay na sila, wala na eh. Huwag yung pagka naka-wheelchair na, tabingin na mo ka, papakain mo ng bulalo. Nung gustong-gusto kumain ng bulalo, may kakayang kumain, ayaw mong ibili. No? Pagka mahina na, subo ka ng subo ng bulalo, tumutulo na rito. Wala na. So let's enjoy life para dumating ang panahon, sa kukunin na sila, gagraduate na sila, magaan po sa ating mga kalooban. Just like Mary and Martha. The next slide. The narrative or si Luke yung nagsulat nito is not all about striking balance, but about choosing priority. Ito yung sinasabi ko kanina. Si Jesus, hindi siya against sa mga serving lang, sacrifice. Hindi naman siya against yun eh. Maganda yun eh. Right? Pero ang kay Jesus po, gusto niya kung sino ang priority mo. Remember that the scribe, yung sinasabi ko, connection between Mary and Martha, yung vertical connection with Jesus Christ, at yung vertical, horizontal na connection itong scribe, yung lawyer, doon sa kanyang neighbor, tinatanong niya, sino po ba yung neighbor ko? O, diba? Ang sagot ni Panginoong Jesus, sa tingin mo, sino yung kapitbahay mo doon sa tatlo na yung tumulong po, yung Samaritano. O gawin mo rin yung katulad ng ginawa niya. Right? Kasi kapag hindi tayo marunong makinig kay Jesus Christ, hindi natin kayang gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Tingnan niyo yung dinidescribe ko sa inyo. Mary and Martha is an example of vertical dimensions connected to Jesus. Kapag tayo nakakonekta na kay Jesus Christ, yung paggawa ng kabutihan sa kapwa, kasunod lang po yun. Pastor, kawang-gawa na ako nung araw, hindi pa ako Kristiyano. Very good, maganda yun. Pero alam mo, kapag nakinig ka kay Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, you are vertically connected with a relationship with Jesus Christ. More than that, hindi pa nga humingi pa mo, binibigyan mo na di ba? Right? Kasi may Spirit of the Lord nagsasabi sa atin, bigyan mo yung tao na yan, may pangangailangan yan. Di ba pag binigyan natin, kanina, bago ko dumating dito kanina, mayroon akong inabutan talaga. I thank God. The first thing in the morning, I wake up, sabi ko, Lord, ano yung pwede kong gawin na mabuti sa kapwa ko? Tinetestimony ko po sa inyo ito kasi hindi po ako ito eh. Si Lord Jesus Christ, yung heart ko ngayon, it was the throne of Jesus Christ na lagi kong sasabihin, Lord, ikaw ang maupo. Hindi ko kaya to. Dumaan ako doon sa isang tao na inabutan ko siya. Kasi sabi ko, inutusan ako ng Panginoon para abutan kita. Naku, salamat, Pastor. Salamat, Pastor. In the middle of your uncertainty, in the middle of your trials, you can do a lot good things towards your neighbor. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko po magagawa yun. Without Jesus, hindi ko po kayang gawin yun. Ang sabi ni Lord, it's not all about striking. Hindi ko tinitira si Martha o binabati ko si Martha dahil yung kanyang serbisyo, no? Ang gusto ko, sino ba ang priority mo sa buhay mo? Who is your priority? Pastor, yung asawa ko, hindi naman inaalis ng Lord yan eh. Lagi ko sinasabi, Jesus is my first love, my wife is my second love. Ginawa ng Panginoon sa akin. Kaya huwag kayo magbibitaw kagad ng salita, mga kapatid, maging maingat kayo. Ito yung nangyari sa akin. Right? Ngayon mo patunayan sa akin na first love mo ko, anak.
It's not all about your balancing service. It's all about your priority ngayon sa buhay mo. Who is your priority? Iiwan ko sa inyo yung tanong ngayong umagang ito. Who is your priority? Tanongin mo nga yung katabi mo. Right? Remember, tandaan natin, di ba? O, ang sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat yan hindi inaalis ng Panginoon. Pero kasi ang maganda kay Jesus Christ, tingnan nyo, the next verse, yung sinabi niya sa lawyer. Anong sabi ni Lord sa lawyer? Doon sa scribe? He answered, love the Lord your God with... Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Tama. We have duty also sa neighbor natin. Kasi alam nyo, pag minahal natin una sa lahat si Jesus, una si Jesus, kasunod na po lahat eh. Yung hipag mo na madamot sa lupain ninyo, yung bayaw mo na napakadamot, no? Mamahalin mo eh. Right? Because you put your first love to Jesus. And then that love comes from Jesus will put into your hearts flowing like a river. Mamahalin natin, maging makaaway natin. Yan yung sinasabi ni Jesus. Ikaw, lawyer ka, alam mo ang batas, hindi mo kilala kung sino yung neighbor mo. Right? Yung neighbor natin, yung mga katabi natin. Sila yung mga neighbor, kapwa-tao natin. Ang sabi ni Jesus Christ, whenever you do good things to the least of my disciples, you do it to me. Eh Lord, hindi ka namin nakitang nakulong eh. Right? Hindi ka namin nakitang na hospital. Hindi ka namin nakita na walang damit. Very simple yung turo ni Jesus Christ na para apply natin sa buhay natin pang araw-araw. May nakita ka na kapwa mo na gano'n, busabos o ano maitsura, di ba? Inudyokan ka ng isip mo na ano. Minsan may kontra pa tayo. Huwag mong ano yan, nagra-rugby lang yan. Di ba may gano'n tayong kontra? But be wise. May wisdom tayo mga kapatid. May wisdom tayo, coming from the Lord. Yung wisdom galing sa Kanya yun. Kaya nga, kung di tayo mag-aaral, mananatili na maupo sa paanan ni Kristo Jesus at handa tayo makinig, no? One-on-one sa Kanya, hindi natin malalaman yung kalooban ng Panginoon. Ang daming mga drama ng mga Kristiyano, nalaman ko yung kalooban ng Panginoon, ganito ko. Ang daming dramatized ng mga Kristiyano talaga sa panahon natin ngayon. Huwag tayo magpapadala sa mga drama-dramang ganon. Right? Sabi sa akin ni Lord, bangon. Tapos na ang lahat. Wake up. Go back to your ministry, just like David. I always remember David, nung kanyang anak ay naghihingalo, nag-ayuno siya, ano talaga siya, lahat ginawa niya. Pero nung namatay, ano ginawa niya? Bumangon, nagbihis, naligo, kumain ng marami. Ang sabi ng kanya mga elders niya, ano nangyari kay King David? Bakit gano'n namatay yung anak? Biblically speaking po talaga, kapag alam mo ang salita ni Kristo ng Diyos, you can do it also. At mapaparangalan sa buhay mo ang Panginoong Hesukristo. Let's pause for a while. Pasensya na kayo, medyo umpisa pa lang tayo, hindi pa tayo matatapos. Okay? Hanggang second service tayo. Joke lang po, joke. Let's pause for a while. Tingnan natin ito. May ginawa ako. Pause tayo ng konti ngayon. Let's pause for a while. Let not the incidentals distract you and me of the essential. Oo nga, no? Pastor, tama nga ito. Huwag kong hayaan yung mga pangyayari sa buhay ko na masasakit, mapapait, magaganda, blessing. No? Lahat yun, incidental sa buhay natin yan eh. We cannot choose. Gusto natin, blessing lang, blessing. Ayaw natin ng mga pasakit, di ba? Hindi natin pwedeng piliin yan eh. So whenever that incidentals happen to us, piliin pa rin natin yung nararapat na dapat natin gawin. Like Mary, choose to sit down at the feet of Jesus Christ. Luhod kung kinakailangan lumuhod, right? Lord, mangusap ka sa akin. Sabihin mo kung ano po yung dapat kong gawin. And you know what? Anong sabi ni Paul? This is the last verse na pwede kong ibahagi sa inyo. Baunin natin pa. Anong sabi ni Paul? Philippians 4:6-7. Very, very powerful itong passage na to. Sinabi ni Paul. Sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about anything with thanksgiving. Sabi na, now, sabi niya, tell God what you need and thank Him for all He has done.
Magpapasalamat pa ba ako sa nangyari sa buhay ko? Yes, you have to thank God for what was happened to you, Pastor Rani. Right? Praising God, thank Him. Kasi itong sinasabi. Kasi marami kang bagay na wino-worry. And that is true talaga. Ano yung dinugtong niya? Ito ngayon, nandito ako sa verse 7. Verse 7, ang sabi niya, then you will experience God's peace. Yung kapayapaan ng Panginoong Kristo na ibinibigay sa atin, walang katulad po yan. Nakatulad ng kinocomfort ka ng kapwa mananampalataya mo. But the God's peace coming from Jesus Christ, ang sabi nito, which exceeds anything we can understand, His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, may mabaon kayo, may napulot tayong magandang balita tungkol kay Mary, kay Martha, at doon sa eskriba. There is a dimension between the vertical and horizontal relationship with Christ Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Banal, maraming salamat sa pagkakataon na kami makapakinig. Makabago at praktikal na paglalatahala tungkol sa kapayapaan ninyo. At Lord, turuan nyo nga po kami talaga na palagiang maupo sa inyong paanan, makinig. Salamat at hindi mo kami tinitingnan kung ano yung nagawa namin kasalanan, kamalian. But you are looking into our hearts. Kung anong meron kami sa puso namin, totoo kaming tao, tanggap na tanggap mo kami, Lord. And even, Lord, yung mga kasakitan, yung mga yung hindi na nararamdaman namin, nararanasan namin. Lord, ikaw yung unang nakakaalam, nakakaunawa sa amin. That's why you said in Philippians 4:6-7, the peace from God which transcends all understanding that will guard my heart and my mind. Sa pagpapatuloy ng pakikipagrelasyon ko sa inyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan at kapayapaan sa mga puso namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen.